Now back to Pink Lipstick dito sa TV5. Sige, kumain ka pa. Ito, subukan mo. Ito kasing bestseller dito sa restaurant na to. Ikaw talaga, binubusog mo ko. Lagi mo na lang akong dinadala sa restaurant na magaganda. Hindi ko alam kung paano ka pa sasalamatan. Hindi na kailangan mag-thank you. Gusto ko talaga maging malapit sa pamilya nyo. Siyempre, magiging isang pamilya na rin naman tayo pagkatapos ng kasal ng mga anak natin. Naisip ko nga minsan mag-out of town tayo pagkatapos ng kasal nila, Andrea. Naku, maganda yan. Nakakatawang isipin. Ang sarap sa pakiramdam ng ganyan. Parang tanggap na tanggap niyo ng isa't isa. Nakakataba ng puso at para akong sasabog. Seryoso kaya ako tungkol dun sa pamilya. Isa na tayong malaki at masayang pamilya ngayon. Oo, syempre naman. Isa tayong pamilya. Total na sabi mo na yan. Pwede ko sigurong masabi ang saloobin ko. Okay lang ba magkwento sa'yo? Mga simpleng bagay lang. Mga bagay na gumugulo lang kasi minsan sa isipan ko. Talaga? O sige, ano yun? May gusto ka bang ikwento ngayon? Ganito kasi yun, Mare. Naisip ko lang naman. Ang akala ko kasi sa'yo manggagaling ang ganitong bagay kaya hindi mo na kita pinangungunahan. Total nandito ka na. Ako na magsasabi sa'yo. Ano bang gusto mong sabihin, Mare? Ganito kasi. Tungkol sa anak kong si Alvin. Di ba magiging manager siya? Siyempre, batas sa posisyon talaga yun. Naisip ko lang naman kasi to, Mare. Dapat siguro maayos siyang tingnan. Yung hindi rin kayo mapapaya paglipat niya sa inyo. Tama. Sandali. Ano bang gusto mong sabihin, Mare? Hindi. Wala. Wala namang kinalaman sa akin ang bagay na yon. Wala naman kasi akong pakialam kung isang mamurahin na kotse ang minamaneho ni Alvin. Hindi ko naman kailangan isipin ang sasabihin ng ibang tao dahil simple lang kami. Siyempre kung pag-uusapan natin ang reputasyon ng pamilya, nakakahiya naman kung ang asawa ng anak niyo ay may bulok na sasakyan, hindi ba? Nakakaawa din naman ang anak ko. Kung ganun, Carmela. Para kay Aldwin, gusto niyong ibili namin siya ng bagong kotse? Hindi. Wala namang problema sa akin yun. Kaya ko lang nasabi sa'yo yun dahil naisip kong pamilya niyo. Magandang reputasyon niyo. Baka maging problema pa yun balang araw. Ayoko masira ang pangalan niyo, yun lang naman. Huwag ka na mag-alala. Bibigyan ng company car si Aldwin paglipat niya sa kumpanya. Mas maayos yun kaysa sa kotse niya ngayon. Pero hindi sa kanya nakapangalan ng sasakyan na yun. At yung anak kong babae. Matagal niya nang gustong kunin ang sasakyan ng kuya niya. Kaya lang bulok na nga talaga yun at mukhang hindi na rin niya masyadong mapapakinabangan ng matagal. Kung ganun, panibagong kotse? Gusto niyong dagdagan pa namin ng isang kotse yung makukuha niyang company car? Carmela, nakalimutan ko yung daughter mo. Dapat naihanap ko siya ng regalo. Magpapadala na lang ako sa bahay niyo. Hindi kasi pwedeng wala akong maibigay sa kanya. Yung ba ito talaga? Maraming salamat sa'yo, Pilita. Nawala na ang bigat sa loob ko. Wala pa talaga ako nakikilalang tao na kasing sama niya. Mukhang may tama yata ang lalaking yun sa utak. Dapat mag-ingat ka doon. Ganun ba? Hindi ka lumaban sa kanya? Sino man nagsabi na hindi ako lumaban sa kanya? Hindi ako papayag na gano'n na lang yun. Nakita niya talaga naiinis ako sa kanya. Seryoso ka? Alam kong takot siya sa akin dahil ni minsan hindi niya nagawang bumaba ng kotse niya. Sige, kakausapin ko na lang pag nakuha ko ang laptop ko. Sandali, Marivic. Sasamahan na kitang makipagkita sa kanya. Mukhang hindi ka ligtas kung mag-isa kang haharap. Yari na talaga sa akin yung lalaking yung pag nakita ko siya. Mukhang okay yan. Sumama ka na nga sa akin. Oo, magiging masaya nga yun. Ay, nakakabwisit talaga yung lalaking yun. Mukhang masayang makita na sinasampal mo siya. Kakampihan pa kita, Andrea. Pagtulungan natin siya. Picture lang ba nasa hard drive mo? Oo, mga picture lang. Pakicheck na muna, miss. Oo, sige. Mr. Ha, sisilipin ko lang po sandali ang laptop mo. Sandali. Bakit may ganito? Ano ba kasi to? Bakit kasama niya si Aldwin?
Bakit sa laptop ni Mr. Ha? May picture sila Alwin at Marivic. Tapos mukha silang magkasintahan. Ay, nakakapagtaka. Angeline, bakit maaga ka nakauwi? Ha? Wala lang. Anong wala lang? Masakit bang ulo mo kaya umuwi ka ng maaga? Hindi naman. Napadaan lang ako. Ate Andrea, nasan si Marivic? Nagpunta lang sa dancing school. Kanino yan dala mong laptop? Binili mo yan? Ito. Hindi, wala to. Kamusta trabaho mo ngayon? Hanggang kailan mo ba yan ililihim kay Daddy? Sasabihin ko rin naman kay Daddy. Nag-e-empake ka na para sa honeymoon? Siya nga pala, Ate Andrea. Isuot ko ba to sa first day namin? O sa second day na lang? Angeline, alam mo ba medyo maharot yang si Aldwin eh. Sabi niya wag daw akong magpajama pag nandun kami sa honeymoon. Gusto niya sexy ako. Ano yung sasabihin mo? Ha? Wala lang. Siguro mahal mo talaga siya. Lagi ka kasing kinikilig eh. Alam mo, mararanasan mo din ito kapag in love ka na. Ate Andrea, ibigay mo nga sa akin yung number ni Marivic. Mali yan, hindi ganyan. Ibukan niyo yung kamay niyo. Maintain your balance. Tapos umikot kayo. Go! Chona, diretso lang ang tingin. Kaya ka pala natutumba, mali ang direksyon ng ulo mo eh. Ibukan yung kamay niyo. Tapos ikot. Paano ngayon yan? Ay, nakakaloka talaga. Dapat yata sabihin ko muna kay Marivic. Para makasiguro ako na hindi niyo na ako guguluhin. At talagang lalayo na kayo sa akin. Bakit? Ano yan? Teka muna, sandali lang. Matanong ko lang, kanino ba yung laptop na yun? Bakit? Nagkaroon ba sila ng malaking problema? Nawala ba yung data doon? Para sa itong Iris, yan ang magiging simbolo ng pag-ibig ko sa'yo. Merong isang taong lumapit sa akin ngayon. Gusto niyang aminin ko sa kanya kung anong relasyon natin. Gusto mo akong umamin? Andrea, hindi ko na kaya na may kahati ako kay Aldwin. Para sa sabog ang dibdib ko. Gagawin ko ang lahat para paghiwalayin kayo. Hindi ako papayag na maging masaya ka at hindi ka masaktan.